Binago ng digmaan sa Ukraine ang maraming lumang paniniwala sa makabagong pakikidigma. Hindi na kasing epektibo ang mga sistemang armas na dati namamayani. Pinapalitan na sila ng mga bagong sistema bilang pinaka-epektibong paraan ng pakikidigma. Lalo, itong kapansin-pansin sa matagal ng sandigan ng militar na kayang gumawa o bumili nito, ang tangke. Sa panahon ng pag-usbong ng autonomous na sistema, AI sa pagtukoy ng target, pagmamanman, at tumpak na pag-atake sa digmaan, malubang na pinsala ang reputasyon ng tangke sa mga larangan ng digmaan sa Ukraine. Ang malawakang paggamit ng maliliit, murang attack drone ay nagpaluma sa maraming dating benepisyo ng mga tangke. Pero magbabago na ang lahat ng yan. Kamakailan, inilabas ng Estados Unidos ang Abrams M1-3, isang bagong tangke na idinisenyo para tugunan ang hamon ng makabagong labanan at ibalik ang kataas-taasang kapangyarihan nito sa hinaharap. Kaya narito ang kwento sa likod ng pinakabagong makabagong armored ng US at kung bakit bawat militar sa buong mundo ay maingat na nagmamasid na iinggit. Ang Abrams ay naging pangunahing tangke ng labanan ng militar ng Estados Unidos sa loob ng dekada. Unang ipinakilala noong 1980, patuloy itong in-upgrade at binago para makasabay sa teknolohiya at pangangailangan sa labanan. Ang kasalukuyang bersyon, ang Maisa-2 SEP V3 na tinatawag ding Maisa-2C, ay nagsimulang gamitin sa serbisyo noong bandang 2017. Ang variant na yon at ang mas lumang M12 SEP V2 ay kasalukuyang sumasailalim sa bagong programa ng modernisasyon. Ang mga tangke ay nilalagyan ng trophy Ready Survivability Integration, Advanced Turret Stabilization, Mounted Family of Computer Systems Tablets, MAPS Generation 2, Protection Architecture, at iba pa. Ang programa ay nakatagdang magpatuloy habang isinasagawa ang pagdevelop ng bagong M1-3 na layuning tuluyang pumalit sa kanila. Pero huwag magkamali, ang MISA-3 ay malaking hakbang pasulong para sa maalamat na tangke dahil ang bagong bersyon ay lubos na muling idinisenyo para maging epektibo sa mga larangan ng digmaan sa hinaharap. Layunin ng MISA-3 na baguhin ang galaw ng mabibigat na armored na puwersa sa digmaan na pinangungunahan na ngayon ng loitering munitions, FPV attack drones, long-range precision fires, at tuloy-tuloy na aerial surveillance. Kaya mahigpit na binabantayan ng militar sa buong mundo ang mga kaganapan. Lahat ay nagmamadaling mag-adjust sa bagong realidad. Pero mukhang may practical na solusyon ang MISA-3. Ibang usapan ang pagmamadaling maglagay ng pansamantalang solusyon tulad ng cuff cages, minesweeping trolls, at drone signal jammers sa mga tangke matapos ang produksyon para mapabuti ang kakayahan nilang manatiling ligtas sa bagong banta. Ang MISA-3 ay orihinal ng dinisenyo na may modernong tampok. Agad tinutugunan ang isa sa mga pangunahing aral mula sa digmaan ng mga tangke sa Ukraine. Hindi laging mas maganda ang mas mabigat. Pero may benepisyo rin ang mabibigat na plataforma. Kaya nilang magdala ng mas makapal na armor at mga modular na dagdag tulad ng Tusk Urban Survival Kits nang hindi naapektuhan ang tibay ng estruktura. Nagbibigay ang mabibigat na dagdag ng mas mataas na proteksyon laban sa kinetic at chemical energy warheads kaysa sa magagaan na disenyo. Ang mas mabigat na plataforma ay nangangahulugan din na maaari kang maglagay ng mas malalakas na sandata. Ang dagdag bigat ay mas epektibong sumisipsip ng matinding recoil ng malalaking kalibreng baril, kaya mas tumpak kahit mabilis ang putok at nangingibabaw sa tuyot na kondisyon. Ngunit may malaking kapalit ang mga benepisyong ito, ang mobilidad. Sa maputik na kondisyon sa silangang Ukraine, madaling ma-stuck o mabaon ng mabibigat na tangke tulad ng Challenger ng UK. Ang mga tangke na lampas, 70 tonelada, ay kadalasan hindi makakatawid ng mga tulay sa Europa o Asia nang walang tulong ng inhinyero. Dahil mataas ang tsansa ng operasyon sa silangang Europa at Indo-Pacific, lalo pang nagiging komplikado ang logistika. Kaya, bilang isa sa pinakamabigat na pangunahing tangke ngayon, hindi talaga angkop ang M1A2 SEP V3 para sa mga rehiyong yon. Ang kanilang buong armadong base weight ay humigit kumulang 73.6 short tons. Ngunit kadalasan ay lumalagpas pa sa 74 na tons ang aktual na bigat kapag nakakabit na ang mga kumpletong urban survival kits at mga aktibong proteksyon na sistema. Ang ilang mas lumang bersyon ay maaring umabot ng hanggang 80 toneladang bigat matapos itong mapalitan ng makabagong armor, sensors at mas mabibigat na armas. Ang ibang makabagong battle tank sa parehong bigat ay ang British Challenger 3 at Turkish Altay
na may 73 at 72 tonelada. Karamihan sa mga makabagong Western tanks ay mas magaan na nasa pagitan ng 65 hanggang 67 tonelada ang bigat. Halimbawa, ang latest na bersyon ng Germany Leopard, ang 2 Plus, ay may bigat na mga 67 tonelada at ang Israeli Merkava Mk4M ay mga 65 tonelada. Sa katunayan, dahil na rin sa mga inobasyon sa teknolohiya ng armor, may malinaw na trend patungo sa mas magagaan pang timbang sa susunod na henerasyon ng mga makabagong battle tank. Ang South Korean K2 Black Panther ay may bigat na humigit kumulang 55 tonelada at ang Chinese Type Siyam-na-put-siyam-a ay may bigat na humigit kumulang 57 tonelada, kapareho ng paparating na French Leclerc XLR. At mukhang ang Mise-3 ay ininspirasyon ng mga iyon. Sa bigat na 60 tonelada kayang alisin ng Mise-3 ang karamihan sa mobility issues ng mas naunang Abrams. Ang 21 hanggang 23% na pagbawas sa bigat kumpara sa SEP V3 ay inaasahang magpapabuti sa estratehikong mobilidad ng Misa-3. Kakayahan nitong tumawid sa mga tulay at flexibility sa pagdideploy. Magdudulot ito ng malaking pagbabago sa Indo-Pacific Theater, kung saan nananatiling hamon ang limitadong infrastruktura, hadlang sa maritime transport at magkakahiwalay na operasyon sa mga isla. Mapapabuti rin nito ang estratehikong mobilidad sa Europa, na magpapahintulot sa tangke na tumawid sa mas maraming tulay sa NATO at magdadagdag ng opsyon sa transportasyon. Dalawang bagong tampok pa ang lalong magpaganda sa mobilidad ng Misay-3. Bagong hybrid powertrain at suspensyon. Ang magaan na track ay mula sa Amerikanong Rheinmetall at ang hydro-pneumatic suspension ay galing sa Horchmann Group. Nasubukan na ng US ang ganitong suspensyon sa Abrams tanks, pero pinili nila itong gamitin sa M1E3. Malamang alam mo na kung bakit. Ang hydro-pneumatic suspension system ay nagpapataas o nagpapababa sa katawan ng tangke para mapabuti ang survivability at magbigay ng operational na benepisyo. Bukod sa paglutas ng mga limitasyon sa bigat at mobilidad ng SEPV, nilutas din ng MSA-3 ang isa pang operational na kakulangan ng SEPV-3 na nagpapasimangot sa mga operational planner at departamento ng pananalapi ng Pentagon. Ang gas turbine engine ng SEPV-3 ang dahilan ng pagiging matakaw nito sa gasolina. Nagbibigay ang ME-3 ng solusyong napapawala ng mga reklamo. Bagong hybrid na propulsion system. Ang bagong configuration ng propulsion ay kinabibilangan ng binagong Caterpillar C3D inline 6-cylinder engine na may 1,000 at 100 horsepower na ipinares sa SAPA Act. 1,075 LP transmission na may kasamang 250 horsepower na electric motor. Inasahan na ang hybrid na arkitekturang ito ay magpapalawak ng operational range at bababa ang thermal at acoustic signatures. Samantala, ang dagdag na onboard na electrical na kapangyarihan ay nagbibigay ng enerhiya para sa mga hinaharap na sensor, proteksyon, direktang enerhiya at electronic warfare. Dapat nitong matiyak na ang tangke ay mananatiling handa para sa hinaharap habang patuloy na nagbabago ang mga kondisyon sa larangan ng labanan. Ang bagong sistema, dahil sa dagdag na mobilidad at flexibility, ay siguradong susuportahan ng mga tao sa operasyon. Ang 40% na pagbuti sa fuel efficiency ay tiyak na magandang balita rin sa mga taga-bilang ng Department of War. Ang practical, ngunit makabagong sistemang ito ay tumutugon din sa mga pangangailangan ng kasalukuyang prioridad ng modernisasyon ng US Army. Binibigyang diin ng doktrina ang pagbawas sa sustainment at pagpapalakas ng tibay sa malalaking operasyon dahil madaling tama ng mga drone at precision strike ng kalaban ang mga convoy ng gasolina. Ang mas mababang konsumo ng gasolina ng Misay-3 at dagdag na liksi at versatility nito ay tugma sa prinsipyong ito. Ngayon, maaring iniisip mo na ang nabawasang timbang at mas komplikadong sistema ng propulsion at kuryente ay maaaring mga hulugan ng mga kompromiso sa ibang aspeto, lalo na sa dami ng firepower at proteksyon na kayang ibigay ng Misay-3 at posibleng pati na rin sa configuration ng crew. Pero hindi yon ang kaso. Hindi nakokompromiso ang Misay-3 sa firepower, proteksyon at crew ergonomiya, bagkus pinapalawak pa ang mga ito. Isa sa mga pinakakapansin-pansing pagbabago mula sa mga naunang bersyon ng Abrams ay ang pagpapakilala ng automated na turret at autoloader. Mukhang pareho pa rin ang pangunahing kanyon. Ang modernisadong 120 mm M, 256 smoothbore gun na nakakabit sa SEP V3 at isa pang mas bagong bersyon ng Abrams.
Malamang ipapareha ito sa coaxial machine gun. Nakakatuwa. Bukod sa pangunahing tore na may M256, may mas maliit pang tore na nakakabit sa bubong nito. Ang pangalawang tore na ito ay may dalang 30mm Northrop Grumman M200 at 30 LF na kanyon na gumagamit ng 30x100 at 13mm na bala. Kaya, sa madaling salita, ang Misai 3 ay may dalawang tore. Ang ibig sabihin nito ay, habang ang pangunahing kanyon ay tumatarget sa mga karaniwang target ng tangke, mga gusali, armor, mabibigat na kagamitan at iba pa, ang 30mm na kanyon naman ay kayang harapin ang mga paparating na atake mula sa nakakainis na mga drone. Pero hindi lang yan ang mga kakayahang malamang na kalaunay taglain ng Misai 3. Ang unang prototype na ipinakita sa Detroit Motor Show noong Enero ay may tampok na Leonardo DRS Stabilized Sight System, halo ng electro-optical at infrared na mga kamera, kasama ng Remote Weapons Station o RWS mula sa EOS sa ibabaw ng TOR. Ang RWS ay may armas na 40mm automatic grenade launcher, 7.62x51mm na machine gun, at isang Javelin anti-tank guided missile. Maari pang dagdagan ng armament package ng Misai 3, tulad ng launcher para sa loitering munitions. Sa bagong rendering ng US Army, may estruktura sa basket sa likod ng turret bossel na ayon kay defense analyst Martin Chomsky ay maaring lalagyan ng unmanned aerial vehicle para sa reconnaissance. Kaya, makikita ninyo na sa The Military Show, hindi lang namin basta inuulit ang mga headline at kwento gaya ng iba. Hatid namin ang mahahalagang kwento ngayon, kasama ang datos at detalye, para maintindihan ninyo ang mga pangyayari at kahalagahan nito. Kaya, mag-subscribe na kayo sa channel para lagi kayong updated sa mga nangyayari. Tungkol sa depensibong armas, gumawa rin ng hukbo ng malaking pagbabago kumpara sa SEP-V3, lalo na pagdating sa Active Protection System o APS. Ang APS ay mas bago at mahalaga kumpara sa mga naunang teknolohiya ng depensa ng tangke, tulad ng Explosive Reactive Armor o ERA. Pinipigilan ng armor ang anti-tank rocket sa pamamagitan ng pagsabog ng charge sa tangke, pero kadalasan ay malapit ito sa mga sundalong nasa tabi ng sasakyan. Mas nanganganib na ang mga tangke dahil sa matatalinong sandata tulad ng laser-guided ATGMs na kayang labanan ng APS. Ang SEP-V3 ay nilagyan ng Israeli Rafael ADS Trophy HV system, habang inaasahan namang gagamitin ng Misai 3 ang XM200 at 51 Iron Fist. Pareho silang orihinal na sistemang Israeli. Ang una ay gawa ng Rafael, ang isa naman ng Elbit Systems. Pero ang XM200 at 51 ay aktwal na Amerikanisadong bersyon ng orihinal na M200 at 51 ng Elbit. Ang XM200 at 51 ay ginagamit na sa M241 na variant ng Bradley Infantry Fighting Vehicle. Inaasahan ding ma-integrate ito sa Wallow x Wallow Striker na mga magaang digulong na armored vehicle at sa magiging kapalit ng pamilya ng Bradley, pansamantalang tinatawag na XM30. Kaya, hindi na rin nakakagulat na ilalagay ang Iron Fist sa iba pang mas magagaan na armored vehicles. Sa unang pagkakataon ng hukbong katihan ng Amerika, nagkaroon ng malaking pagbabago sa pangunahing tangke ng labanan, na nagpapakita ng bagong realidad para sa mga tangke. Dahil ang dalawang sistema ay sumisimbolo ng magkaibang pilosopya sa APS. Aerial denial gamit ang fragmentation, at precision interception gamit ang projectile. Sa madaling salita, magkaiba talaga ang paraan ng pagpuksa nila. Ang Trophy HV ay gumagamit ng shotgun-like na pagsabog ng explosively formed penetrators o metal na bola na ikinakalat sa daraanan ng banta. Lumilika ito ng kill zone na mga 33 hanggang 50 talampakan mula sa sasakyan na epektibong pumupunit sa warhead. Sa kabilang banda, ang Iron Fist ay nagpapalipad ng maliit na kinetic interceptor missile na may blast fragmentation warhead. Pisikal itong humahabol at bumabangga o sumasabog malapit sa target mula 78 hanggang 164 talampakan na nagbibigay ng mas eksaktong pag-atake. Ang trophy system na tumitimbang ng 1,000, 870 libra ay may dalang 6 na interceptor sa isang pagkakataon. Ito ay inangkop para sa mabibigat na banta tulad ng ATGM at RPG. Ngunit hindi ganong epektibo laban sa mga drone na umaatake mula sa itaas o kinetic energy o KE penetrators. Ang mas magaan na Iron Fist na may bigat na 400 at 40 hanggang 500 at 50 libra ay may dalang 4 na interceptor sa karaniwang ayos nito. Kasama ang integrated electro-optical jamming soft kill capabilities
laban sa second generation ATGM. Namumukutang ito dahil kayang labanan ang KE penetrators tulad ng bala ng tangke. Dahil natatamaan nito ang projectile sa mas matalim na anggulo at mas malayo. Dahil dito, mas epektibo rin ito laban sa mga drone. Dahil ang Misae 3 ay dinisenyo para sa survivability sa mga sitwasyong puno ng KE at drone, makikita mo kung bakit nagpasya ang US Army na magpalit. Ang mas magaan na Iron Fist at mas maliit na collateral footprint ay bagay sa bagong doktrina ng tangke na makipag-operate malapit sa infantry at drone. Habang ang kakayahan nitong kontrahin ang KE penetrators at drone ay nagbibigay ng proteksyong hindi kayang ibigay ng trophy. Ngunit hindi lang sa bagong APS, nagtatapos ang mga protektibong tampok ng Misae 3. Di tulad ng mga naunang Abrams, ang tanking ito ay dinisenyo na may survivability features mismo sa sasakyan. Hindi lang nakaasa sa mga external add-on kits. Sinabi ng US Army officials na ang mga kakayahan nito sa proteksyon sa hinaharap ay likas na bahagi ng mga weapon system. Iyan ay nagpapakita ng malaking pagbabago sa embedded survivability architectures na pinagsasama ang aktibong proteksyon, electronic warfare, signature reduction, at makabagong armor tech. Kung kailangan mo pa ng ebidensya na malalim na isinasama ng US ang mga aral na mahirap na natutunan mula sa digmaan sa Ukraine, yan na mismo ang Exhibit A. Heto naman ang Exhibit B. Ang tangke ay pinapatakbo gamit ang tila isang totoong gaming controller o isang controller na dinisenyo para magmukha at maramdaman na parang isa. Ang M1E3 na ipinakita ng US Army noong Marso 2026 ay iniulat na gumamit ng Fanatec gaming controller. Bakit gamitin ang karaniwang commercial gaming controller? Sabi ni Colonel Ryan Howell, pinuno ng programang M1E3 na may biro pa, 30 segundo na lang ngayon para turuan ng batang sundalo magmaneho ng tangke, dati umaabot pa ng araw o linggo. Maaring pinalabis niya ang tagal ng pagsasanay. Pero binigyan niya ng halimbawa kung paano napapaikli ng gaming controller ang oras ng pagkatuto. Tungkol sa isang particular na sundalo, sinabi niya, "Nang una naming paupuin siya sa crew station, siya ay nasa proseso na ng pag-alis sa serbisyo. Pero tinutulungan pa rin niya kami sa pamamagitan ng pagbibigay ng mahalagang impormasyon para sa mga desisyon sa disenyo." Sinabi niya sa amin, "Kung alam ko lang na pwede akong magtrabaho sa isang plataporma na ganito, sana ay nanatili ako sa hukbong sandatahan." Iyan mismo ang dahilan kung bakit ang mga drone operators sa Ukraine ay karaniwang gumagamit ng gaming o gaming style ng mga controller para sa kanilang mga operasyon. Parang likas na lang ito para sa humigit kumulang 3.6 hanggang 3.7 bilyong masugid na mandalaro sa buong mundo. Ngayon, pinabilis at pinahusay ng automated na turret at madaling gamitin na control configuration ang pagpapaputok. Pero ang pagpapakilala ng autoloader ang masasabi nating pinakamahalagang inobasyon sa M1E3. Sa totoo lang, bihira para sa mga tangke ng US o kahit sa mga Western na tangke sa pangkalahatan na magkaroon ng autoloader. Karaniwan, ito makikita sa mga Soviet-Russian at Chinese na tangke noon. Madaling maintindihan kung bakit ginamit ng US ang autoloader sa M1E3. Nabawasan ng isa ang crew ng tangke, ang loader. Ngayon, imbis na 4 na crew sa Set V3, 3 na lang ang kailangan sa M1E3. Sa loob ng tangke, ibig sabihin nito ay mas maraming espasyo na matalinong ginamit ng mga nagdisenyo ng M1E3 para sa kaligtasan. Ang mas maliit na crew ay ngayon nakapwesto sa loob ng isang armored capsule sa loob ng katawan ng tangke. Nagbibigay ito ng matibay na harang laban sa aktwal na mga bala at malaking proteksyon sa posibleng hindi sinasadyang pagsabog ng mga bala. Tiyak na naiinggit ang mga operator ng tangke ng Rusya. Ang Abrams, sa lahat ng anyo nito, ay palaging kilala sa matibay nitong armor at mataas na antas ng proteksyon para sa crew, lalo na kung ikukumpara sa mga tangke ng Rusya. Kahit may blowout panels, may panganib pa ring masaktan o mamatay ang crew sa pagsabog ng bala. Sa bagong configuration, halos wala na ang panganib na ito, kung sapat ang tibay ng armor. Sa ngayon, kinumpirma ng Army na pareho ang antas ng armor ng E3 sa mga naunang tangkeng M1. Ngunit di pa tiyak kung anong particular na armor ang gagamitin. Marami pa ring hindi tiyak tungkol sa bagong tank dahil prototype pa lang ito. Ayon sa Army, target nilang simulan ng produksyon ng final na bersyon sa susunod na taon. Ang schedule ay depende sa performance ng mga unang prototype na tangke sa pagsubok ng mga operational unit na magsisimula sa 2027. Masuwerte pa rin tayo dahil marami na tayong nalalaman ngayon tungkol dito.
Mas napaaga ng ilang taon sa orihinal na plano ang opisyal na pagpapakilala ng unang prototype ng Misa-E-3 sa Detroit Auto Show noong Enero. Kita sa mga ipinakita na ang Misa-E-3 ay isang matapang na pahayag. Layunin ng US na panatilihin ang papel ng heavy armor sa hinaharap na digmaan. Marami na rin nagsasabing relikya ng pangunahing battle tank. Sa halip na iwan ang pangunahing battle tank, muling dinidisenyo ng Army ang Abrams para sa hinaharap na labanan batay sa mahihirap na aral mula sa mga labanan sa Ukraine ngayon. Isang kapaligiran ito kung saan ang kaligtasan ay nakabatay, hindi lang sa armor at lakas ng putok, kundi pati sa elektronikong proteksyon, pagiging mas mahirap matukoy, automasyon at liksi. Mukhang nasa tangking ito ng lahat ng kailangan. Ito na kaya ang pinakaultimong tank para sa bagong realidad? Kailangan pa nating maghintay, pero mukhang mahirap itong talunin. Wala namang ganon. Lalo na't laganap ng mga drone. Sa kahit anong matinding labanan, walang tataporma na siguradong 100% ligtas mula sa mga unmanned aerial system. Kayang iwasan ng mga jammer gamit ang fiber optic guided drones at iba pang paraan, at pwedeng mapagod o malampasan ng dami ang APS. Sa sitwasyon na yon sa frontline ng Ukraine, mukhang hindi sapat ang 4 na interceptor ng Iron Fist bago ito i-reload. Hindi ibig sabihin na walang silbi ang mga protective measures na ito. Sa matinding digmaan, siguradong malulugi ang Misa-E-3 at hindi ito maiiwasan. Dahil sa bagong features ng Misa-E-3, kahit matamaan ng tangke, may tsansa pa ring mabuhay ang crew at makabalik sa laban kinabukasan. Kung kasing tibay ito ng mga naunang bersyon, posibleng maisalba ang tangke. Ipapabatid namin agad ang bagong detalye pag available na. Mag-subscribe na sa channel para una kayong makaalam. Inaasang lalabas sa mga bagong prototype ngayong tag-inits. Para maintindihan kung bakit tingin ng maraming na nalaluma na ang mga tangke, panurin ang video tungkol sa pagkawala ng mga tangke ng Russia sa Ukraine. Salamat sa panonood.